What's up mga Krisar? Okay, pag-usapan natin ito, yung kumakalat na balita tungkol kay Congressman Martin Romualdez at sa umano'y ombudsman action laban sa kanya. Unang-una po, linawin po natin ito. Hindi lahat kasi na nakita natin sa online ay confirm agad. So, sa ngayon po, wala pang official na statement or final case na talagang nagsasabi na may plunder case na isinampa laban kay Congressman Martin. Okay? Pero magandang tanong po ito mga Krisar, paano ba gumalaw ang ombudsman sa ganitong issue? Okay. Under the 1987 Constitution, Article 11, Section 13, ang ombudsman ay may kapangyarihan na mag-imbestiga ng kahit sinong public official kapag may aligasyon ng corruption. Kahit walang formal complaint, pwedeng-pwede. Ibig sabihin, kusa silang pwedeng kumilos. At dagdag pa dyan, under Public Act 6770 of the Ombudsman Act of 1989, may power din sila na mag-recommend ng filing ng kaso, mag-freeze ng assets through proper agencies like AMLAC at mag-file sa Sandigan Bayan. Ngayon, tungkol naman sa sinasabing inhibition, yes, may karapatan ang isang iniimbestigahan na humiling na mag-step aside ang investigador kung may perceived bias, okay? Parte yan ng mga due process under Article 3 ng Constitution. Pero importante mga Krisar, hindi dito pinapatigil ang kaso. Ang gusto lang mangyari, palitan ang mag-iimbestiga sa kaso. So, ang tanong, seryoso ba ang kaso? Sa totoo lang kasi, hindi natin masasabi agad kung gaano kalakas ang isang kaso hanggat unang-una wala pang formal charge file sa Sandigan Bayan. Wala pang ilalabas o inilabas na official findings. At wala pang final ruling. Kasi sa batas, presumption of innocence pa rin ang umiiral. Pero ganito yan mga Krisar. Kapag ang ombudsman ay gumagalaw na, lalo na kung may coordination na with agencies like AMLAC, or kung may request na yung ombudsman mismo sa Sandigan Bayan, usually ang ibig sabihin nito mga Krisar, may preliminary basis na sila. Okay? Hindi ibig sabihin guilty na, pero hindi rin basta-basta mga Krisar. Bottom line, hindi pa confirm ang lahat na claims na kumakalat ngayon sa online. Pero kung may investigation man, parte yan ng normal na process ng batas. Kaya bilang mga mamamayan, mas okay na maging mapanuri tayo, hindi agad naniniwala, pero hindi rin tayo nagbubulag-bulagan. Abangan natin ang official developments kasi doon lang talaga magkakaalaman. It's me again, the Admirer.